Ano ang tunay na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday ang pinakamagandang si Aya de Ocampo. I hope na-enjoy mo ang iyong karawan ngayon. Now, yung ating topic po ay patungkol po sa Yeshua. Ito po ang tunay na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Yeshua. Ano po ba ibig sabihin ng Yeshua? Yeshua, the Hebrew form of Jesus, means Yahweh saves. Kaya po, pakatanda natin, ang pangalan ni Jesus, ang ibig sabihin ay Yahweh saves. The name reveals Christ's mission to save His people from their sins, pointing to both His true humanity and His full divinity. So, ang ating Panginoong Hesukristo, sa pangalan pa lang, matutuklasan na natin ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Yahweh Himself bringing salvation. It highlights substitutionary atonement. We are not saved by our works, but by Christ's perfect obedience and sacrificial death. His very name assures us that salvation comes from the Lord. Isaiah chapter 43 verse 11 says, I, even I, am the Lord. And apart from me, there is no Savior. Now, yung attention po natin, ibaling po natin dito sa napakahalagang verse na ito. Si Yahweh po yung nagsasalita. Pag may nakita po kayong capital L-O-R-D, Lord, ang ibig sabihin po niyan sa Hebrew ay Yahweh. Bakit po Lord, Adonai? Kasi po hindi nila binibigkas yung pangalan ng Yahweh, pinapalitan nila ng Lord. Ganun katindi yung respeto nila sa pangalan ni Yahweh ng mga Hudyo, hindi nila binabanggit yung pangalan. Papalitan nila ng Lord. So sabi rito ni Yahweh, apart from me, there is no Savior. Sa Tagalog po, ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. So sino lang po yung tagapagligtas? According to this verse, si Yahweh lang. Si Yahweh, Panginoon. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Number 1, Yeshua means Yahweh saves. Para po mas ma-appreciate natin, sa Old Testament po, ang pangalang Yehoshua, kung kilala niyo po si Joshua na pumalit kay Moses, yan po yung pangalan niya sa Hebrew, Yehoshua. Diyan po galing yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa English po ay Joshua. Sa New Testament naman po na naisulat sa Greek, ang pangalan ni Jesus ay Jesus. Ganito po siya sa Greek. Sa English po ay Jesus. Yung Jesus po tsaka Joshua, pareho lang po yan. Okay? At ang meaning po niyan ay Yahweh saves. Ang ibig sabihin ng Yeshua, kung napansin niyo po rito, Yehoshua, pag pinaikli po kasi yan ay Yeshua. So, pareho lang po yun, Yeshua. It means Yahweh saves. Sabi po rito sa Matthew chapter 1 verse 21, nung pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo, she will give birth to a son. And you are to give him the name, tandaan po natin, sabi dito, you are to give him the name Jesus. Sa Hebrew po niyan ay Yehoshua. Sa English po ay Jesus. Sa Greek po ay Jesus. Pero ano pong ibig sabihin yan? Sabi po rito, because He will save His people from their sins. Kaya po dito sa footnote, sabi rito, Jesus is the Greek form of Joshua, which means the Lord or Yahweh saves. So yan po ang ibig sabihin ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, Yahweh saves. Pangalawa po, Yeshua is God and Savior Himself. Si Jesus Christ po, pangalan pa lang nagpapatunay na siya ay tunay na tao at tunay na Diyos. Jesus or Yeshua is God and Savior Himself. Balikan po natin yung Isaiah 43 verse 11. Sabi ni Yahweh, liban sa akin ay walang tagapagligtas. So sabi ni Yahweh, ako lang ang tagapagligtas and there's no other. Now, marami pong mga tao hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. At sinasabi nila na si Yahweh, iba siya. Si Yahweh totally different yon from Jesus, Si Yahweh, Diyos yon, si Jesus, tao lang. Pero ang sinasabi rito, I am the Lord and apart from me, there is no Savior. Wala na ibang tagapagligtas maliban kay Yahweh.
Pero pagdating sa New Testament, si Jesus, siya yung tagapagligtas. Ano po ibig sabihin nito? Simple lang po. Si Jesus ay si Yahweh. And explain ko na po sa inyo nakaraan, yung topic natin na Trinity. God the Father is Yahweh, Jesus is Yahweh, the Spirit is Yahweh. Walang contradiction doon. Merong isang Diyos na nagpakilala sa atin sa pamamagitan ng tatlong persona. So si Jesus, siya si Yahweh at siya ang tagapagligtas. Kaya po sabi rito sa Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind but by which we must be saved. Wala na ibang pangalan na ikaliligtas natin o makakasumpong tayo ng kaligtasan maliban sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung sinasabi rito ni Isaiah, sa Isaiah 43:11, yung sinasabi ni Yahweh na I am the Lord, I am Yahweh, and there's no other Savior. Meaning to say, si Jesus, Savior siya, si Yahweh, Savior siya. Kala ko ba sabi ni Yahweh, there's no other Savior, but si Jesus Savior din. Nangangulugan lang na si Yahweh at si Jesus ay iisa. Ganun lang po kasimple yon. So, Yeshua is God and Savior Himself. Pangalan pa lang. No? Nagtuturo na sa atin na si Jesus ay si Yeshua, tagapagligtas, Yahweh saves. Titus chapter 2 verse 13. Sabi rito, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior. So, yung Diyos at tagapagligtas ay si Jesus Christ. Sa Tagalog po, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Malinaw po yan? Yeshua is God and Savior Himself. Dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Luke chapter 2 verse 11. Sabi rito, Jesus is Savior. Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Ibig sabihin, si Yahweh nagkatawang tao. Si Yahweh na Savior, nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Acts 13:23. From this man's descendants, God has brought to Israel the Savior Jesus as He promised. So, yung God the Father, sinugo yung God the Son, Savior, Jesus Christ, as He promised. So, I hope nakita natin, pangalan pa lang ng ating Panginoong Jesucristo, Yeshua, Yahweh saves. Nakita na natin ng ating Panginoong Jesucristo, He is God, He is Yahweh Himself, and He is our Savior. Pangatlo po, Yeshua is the only way to be saved. Wala nang ibang kaparaanan para tayo maligtas kundi sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Jesucristo. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Sino yung Lord na yon? Jesus Christ. Sabi rito ni Yahweh, apart from me, there is no Savior. Wala na ibang tagapagligtas maliban kay Yahweh. At sino yung Yahweh na yon? Si Jesus. Again, Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else. Hindi mo matatagpuan ang kaligtasan sa kahit saan at kahit kanino maliban sa ating Panginoong Jesucristo. John chapter 14 verse 6, it says, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Very exclusive. Sabi ni Jesus Christ, sa pamamagitan lang niya at wala nang iba pa. Now, anong application natin? Paano natin to isa sa buhay? Unang-una po, preach Jesus, the only Savior. Alam niyo po, ang pinaka-importanteng maipapamana natin sa ating mga anak at sa susunod na henerasyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. We have to preach Jesus, the only Savior. Tayo po, mga magulang, mapagmahal tayo sa mga anak. Lahat binibigay natin sa kanila. Pangailangan nila, tuition fee nila, pag may sakit, todo alaga, bili ng gamot. Simula pa pagka-baby niyan, kompleto yan ng gatas, ng diaper. Lahat binibigay natin hanggang sa magdalaga, hanggang sa magbinata. Pero nakakalungkot lang, isipin na maraming mga parents
na ibigay na lahat sa kanilang mga anak, maliban kay Kristo. Nagmalasakit sa lupang katawan, pero hindi pinagmalasakitan ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, we preach Jesus, the only Savior. Huwag nating hayaan na naibigay na natin ang lahat, tapos yung pinaka-importante pa ang ating nakalimutan, ang ating Panginoong Jesucristo. Di bali nang magkulang tayo sa ibang mga bagay, mga material na bagay, basta na ibigay natin yung pangwalang hanggan. Basta na disciple natin sila. Basta na ilapit natin sila sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay Kristiyano sa iyong pamilya, yan yung pinakamatinding legacy mo sa iyong pamilya. Introduce Jesus to your family. Pangalawa po, pray in Jesus' name alone. Marami po sa atin pag nananalangin, no? Pag magtatapos na sa panalangin, sasabihin in Jesus' name. Parang si Jesus pang closing lang, no? Pang, okay, tapos na tayo, nasabi ko na in Jesus' name, nasabi ko na yung in Jesus' name, open your eyes, no? Minsan parang pang closing lang si Jesus, eh. Nakakalimutan na natin na nananalangin tayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sapagkat makapangyarihan at mabisa ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. We come in the name of God's only Son. We approach the Father through the power of the Son. Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence. Lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Lumapit tayo sa Diyos Ama ng may confidence, katapangan. Bakit? We come in the name of the Lord Jesus Christ. At ang pangalan ng Panginoong Jesucristo ay hindi pahihindian ng Ama. Sabi dito, upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng pangangailangan. Bakit tayo makakalapit sa Diyos Ama na may katapangan, may confidence? Because of the name of the Lord Jesus Christ. Sabi po sa John chapter 16 verse 23, very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya ito sa inyo. So pray in the name of Jesus alone. Pangatlo po, prevail in the powerful name of Jesus. Tayo po mga Kristiyano, tayo dapat ay manaig, magtagumpay. We have to press on, we have to push forward. Why? Because of the name of the Lord Jesus Christ. Mas makapangyarihan pa ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa kahit kaninong dyablo, sa kahit anumang sakit. Kaya nga po, nung unang panahon, sila Pedro, sabi dito sa Acts chapter 3 verse 6, in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Sabi ni Peter doon sa isang lumpo, hindi kita mabibigyan ng silver or gold, pilak, ginto, hindi ko mabibigay sa iyan. Pero, sa pangalan ni Jesus, na Kristong taga Nazareth, tumayo ka at lumakad. At nakalakad nga. Gumaling ang may sakit. Mark chapter 16 verse 17. Sabi dito, at ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya sa paggamit ng aking pangalan ay mapapalayas nila ang mga demonyo. Sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon Hesus, mapapalayas daw yung mga demonyo. Luke chapter 10 verse 17. Sabi dito, bumalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, nagre-report sila kay Jesus, Jesus, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa inyong pangalan. Mga kapatid, prevail in the powerful name of Jesus. Todo lang, no? Maipaglaban lang tayo. Sundin lang natin ang ating Panginoong Jesucristo. Let's do our best to serve the Lord Jesus Christ. Prevail in the powerful name of Jesus. Meron tayong backup ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang makapangyarihan sa lahat. Now, para po sa ating discussion, why do we have to take it seriously whenever we pray in the name of Jesus? Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, I proclaim that salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Jesus alone is the way, the truth, and the life. Father, I come to you in the name of your one and only Son, Jesus, Yeshua the Messiah.
I ask for your protection and healing for my family. Guide all of us and lead us to your truth. I also pray that you will give me victory over sins and temptations. Keep me holy and pure. Please save my loved ones who are yet to recognize Jesus as their Lord and Savior. Please touch their hearts so that they too will repent and become followers of Christ. I pray this in Jesus' mighty name. Amen and amen. Maraming salamat po kay Ma'am Candelaria na partner po natin sa devotion natin na ito. At kung kayo po may natutunan sa pinag-aralan natin, paalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.